Sa kabila ng banta ng MERS o Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, tumaas pa rin ang bilang ng mga OFW na dinideploy sa gitnang silangan. Sa ngayon, 3 Pilipinong nurse sa Saudi Arabia ang positibo sa MERS-CoV. May report si Steve Dailisan. Masusing binabantayan ngayon ang kondisyon ng 3 Pilipinong nurse sa Saudi Arabia matapos silang magpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome coronavirus o MERS-CoV. Nasa intensive care unit ang isa habang 2 ang nasa isolation ward. Ang mga pamilya nitong mga OFW na ito ay nakikipag-ugnayan din sa OWA at sa ating pamamagitan, no, na nakakakuha sila ng information at para lang i-ano natin sa kanila na i-allay natin yung kanilang pangamba. May direktiba na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga labor attaché sa Middle East na magpa-fill up ng mga basic information sheet sa mga papauwing OFW sa Pilipinas. Bahagi umano ito ng pagproseso sa Overseas Employment Certificate na dapat isumite sa trabaho pagbalik mula sa Pilipinas. Pero tila hindi naman alintana ng mga OFW ang banta ng MERS-CoV. Tumaas pang araw ang bilang ng mga OFW na dinedeploy sa Middle East ngayong Abril. Kaya naman pinaalalahanan na lang sila ng mga otoridad. Huwag ganong mag-handshake, yung hugging, no? Use face mask, regularly wash your hand, use hand sanitizers. Kasabay riyan, pinag-aaralan na raw ng Department of Health ang pagpapadala ng medical team sa Middle East para tutukan ng mga Pilipinong apektado ng sakit. Nasa 339 na ang kumpirmadong kaso ng MERS, kasama na rito ang 26 na bagong kasong naitala sa Saudi Arabia. Umabot na sa 102 ang bilang ng mga namatay, kaya porsigido mga siyentipiko sa paghahanap ng MERS virus antibodies na posible maging susi para labanan ang nakamamatay na sakit. Ayon sa ulat ng Reuters, papalapit na raw ng papalapit ang mga eksperto sa pagtuklas ng bakuna kontra MERS. Ilang siyentipiko ang nakakita raw ng natural human antibodies na magagamit laban sa sakit. In coordination naman tayo with the experts like CDC and WHO, kung ano ba yung mga bago sa mga sakit na ito at ano ba yung mga bagong approach na ginagawa para ma-address kaagad yung problema. Dito naman sa Pilipinas, tiniyak ng gobyerno na MERS-free pa rin ang bansa. Sa Cebu, nagnegatibo na ang 25 pasahero ng Etihad Airways mula Saudi Arabia matapos ang swab sampling. Pero patuloy pa rin pinaghahanap ang 4 pang pasahero ng Etihad Flight 424 na lumapag sa Maynila noong April 15. Mananatili naman daw mahigpit ang mga otoridad, lalo na sa pagbabantay sa mga paliparan at pantalan laban sa pagpasok ng sakit. Steve Dailisan, GMA News.